Yes, hello mga reyna ng Katibay. Ayan. Ang inyong lingkod maglilibot sa Maliko. Ayan eh. Sa wakas, mapupunta ako ng Maliko. Kasi nung first time kong pumunta dyan, ginagawa pa yan eh. Ano yun? Parang pandemic time. Ano nga, dadaan kami dyan, rough road pa yan. Hinarang kami ng mga sundalo. Bawal daw pumunta dyan. Bawal pa magdaan, ibig sabihin. Kaya after nun, ngayon na lang ako ulit, ngayon 2025, for the first time, ngayon ako mapupunta dyan. Ayan na nga ang Maliko. Pasensya na po kasi napapahalang, napapatayo ko yung cellphone ko kasi hindi ako magkandatuto kung paano ko talaga siya mabibidyo ng maayos para makita nyo po mga viewers ko, para naman sana masiyahan kayo. Kaso talagang hirap akong ma-coverage yung buo eh, kasi gusto kong makita nyo kasi kung ano yung nakikita ko, ganun, yung hindi pa nakakarating dyan, in fairness. Pero sana kahit papano magkaroon naman ako ng contribution na makita nyo ng maayos yung iba. At least kahit papano nakita nyo talaga na maganda pala, ganon, yung mga hindi pa nakakarating dyan sa Maliko. At saka nga pala, mga reyna ng Katibay, mga hari ng Tibay, iyan kasing Maliko na yan, kaya gusto ko rin talaga siyang ma-vlog. Kasi ang ginamit din talaga dyan na simento ay Advanced Eagle Cement na produkto na inaalok ko. Kaya gusto ko talaga siyang ma-vlog din. Dahil yan ang tunay na hari ng Tibay. Kahit saan po pwedeng gamitin ang aming simento na Advanced Eagle Cement. Ayan na po yung papunta ng Maliko. Tingnan nyo naman kung gaano ka liko-liko. Kaya siguro tinawag ng Maliko. Charot. Pero hindi ko alam ano ko lang yun. Isip-isip lang. Yan, napakasarap po dyan sa totoo. Pag binaba nyo po yung window nyo, yung bintana ng sasakyan, ako Diyos ko, para kang hahanginin ng buong buo talaga. Lakas po ng hangin dyan. At napakalamig. Sobra. Para kang nasa Baguio. Di naigpa niya yung lamig sa Tagaytay. Nung nandyan po kami, 19 degrees eh. Nasa kalahati pa lang po kami ng Maliko nun ha. Hindi na po kami nagdiretso sa pinakadulo kasi gagabihin na po kami, mahirap na. Yan naman din po, yung daan na yan, kung manggagaling ka ng Pangasinan at you are going to Nueva Vizcaya, dyan po pwede na kayo. Yan ang bypass road niyan. Ganun. Going to Isabela at nandyan po kayo sa Pangasinan, yan na po yung easiest way na dadaanan nyo para makarating kayo ng mas maaga. Ganon. Napakaganda po dyan. At saka isa pa po, kaya ako na gusto kong bumalik din dyan at makita talaga yung may mga nagpo-post po kasi na ang pinopost din yung parang merong narap-rap na kalsada, ganun. Lagi ko po kasing napapanood yun, kaya para to see is to believe, sabi nga nila, puntahan para makita, diba? Kung ano talaga yun, bakit naging ganun, di po ba? Ayan nga po, nakita ko naman po yun. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yun pag pauwi na po kami. Kasi talagang tuwa po ako dito eh. Ayan o. Ayan, Bulaga. Ang ganda-ganda po pala talaga pag nandiyan ka sa taas. Pero hindi pa yan po yung pinaka-highest peak ng Maliko. Parang nasa ano pa lang po ako niyan, nasa kalahati. Parang ganon. Meron po diyang coffee shop. Kaya sabi ko, baba muna tayo para makapagkape. Nang makita naman na natin habang may liwanag pa. Makita natin ang ganda ng tanawin pag nandun ka sa taas. Ayan po, makikita nyo naman talaga. Sobrang ganda ng
nilalang ng Panginoon. Napakaganda po talaga. Napakalamig pa po dyan, lalo na paghapon. Sobra. Talagang mag-jacket po kayo pag pupunta po kayo dyan kasi talaga naman. Tapos kung may kasama kayong mga bata o matatanda, pag medyasin nyo kasi talagang magginaw. Kalamig. Sobra. Ayan, makikita nyo po. Yan na po yun nandun sa part na pinagkapihan namin ha. Ayan o. Ganda. Ang ganda-ganda po dyan. Ang lakas-lakas naman ng hangin. Sinasabayan. At meron din po dyan akong nakita. Yung merong kapitbahay yan. Yung coffee shop na yan. Na nagpaparent siya. Ayun yun. Yung mga Indian house na yan. Yung Indian house po na yan. 2,500 per night daw po dyan. Ngayon, kung madami naman kayo, may affordable naman sila, 200 per head. Kaya lang, ang gagamitin, yung tent, ganon. Kaya lang, nakakatakot, mga katibay, kasi pag tent, baka sa lakas ng hangin, madala na rin kayo, pati tent nyo, habang natutulog. Hindi po ba? Tapos, ayan naman po, ayan. Ayan naman po yung sa may gilid na ng bundok. Ayan o. Kitang-kita niya naman po yung fog na po umano na sa bundok dumidikit na po talaga siya pagdating ng hapon. Kaya po hindi rin kami magtatagal dyan, uwi rin po kami kagad kasi syempre mahirap pong bumaba pagka madilim, lalo na't hindi pa kabisado natin yung dadaanan natin. Siguro pagka may pagkakataon na naman na makakapunta dyan, siguro mas maganda agaan na lang ng punta para pagkadating ng hapon pababa na. Yan po. Ayan napakasarap po dyan sa totoo. Masarap talaga. Ako minsan pinangarap ko nga nung nandyan po ako. Sana makatulog din ako dito kasi parang ang sarap-sarap talagang manginginig ka siguro sa lamig, lalo na daw for the month of February. Napakalamig daw po dyan. Grabe nes. Ayan sobra. Talaga ang ganda. At ito naman po yung sinasabi ko, mga karena ng tibay. Yan po yung lagi ko nakikita sa post, kahit po saan. May video rin po ako nakitang ganyan Kaya lang nga po, sabi nga natin, mas maganda to see is to believe. Kasi yun na po yung krasada Talagang literal na yun po yung dinadaanan. Dinaanan po namin yan Ito po, pauwi na po kami Ayan, kaya po, sabi ko pag pauwi, doon ko na siya mabibidyohan para hindi na ako tatawid. Kaya yan kitang-kita naman yan yung pauwi na ako talaga. Ayan, sobra. Kaya paalam. Bye-bye.